Isang makalaglag pangang diskarte o estratehiya ng China mga kapatid para daw labanan ang Amerika. Ano kaya itong estratehiya na to? Sabi rito sa title, ayan o, China's jaw-dropping strategy to take on the US. Sabing ganun. Ito yung mula sa Sun, Battle Plans Expose. Kumbaga parang expose, no, ng estratehiya o ng plano ng China para labanan ng Amerika. Alamin natin to mga kapatid, no, mula rito sa The Sun. Syempre tayo ay magbibigay lang ng reaction video and commentary. Bago yan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kung nanonood ka man dito sa YouTube o kung nanonood ka sa Facebook, syempre huwag niyong kalimutan i-follow, i-like ang ating page. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Completely ignoring international law, China has launched a massive island-building campaign, primarily in the Paracel and Spratly Islands. It has dredged sand to transform submerged reefs. Umpisang-umpisa pa lang, tama na agad, no? Completely ignoring the law. Totally. No? Pagbabaliwala sa batas. Kung saan, mga kapatid, meron ng 2016 arbitral ruling, meron pa 1982 UNCLOS, which is signatory state din sila doon, pumirma sila sa kasunduan. Kasi mga kapatid, isipin mo ang isang taong marangal, ang isang taong merong honor, kapag pumirma ka sa kasunduan, whatever happens mga tol, dapat i-honor mo yun kasi pirma mo yun eh. Ang ino-honor mo mismo yung sarili mo. Diba? Halimbawa, sa barangay, sa korte, nagkaroon kayo ng kasunduan, pareho kayo nagpirmahan. Kapag yan ay nilabag mo, paano kapag kakatiwalaan? Yung mismong pirma mo, hindi mo kinikilala, diba? So isa na yun, number 1, red flag. Tapos ngayon, meron ng hatol ang international law, meron ng hatol ang Court of Arbitration. Pinapawalang bisa yung pambihirang claim mo na gusto mo angkinin yung buong karagatan. Diba? Pinapawalang bisa yan, ayaw mong kilalanin. Ang gusto mo, ikaw ang irerespeto ng international law. Panaysabi ka sa mga United Nations General Assembly na dapat kay malaki o maliit na bansa, dapat merong pantay na trato, pagkilala, respeto. Diba? Panay ganun ang sinasabi nila. Pero in reality, paulit-ulit na ipinapakita na e-expose na ibang-iba yung ginagawa nila doon sa kanilang sinasabi. Ang hirap nun mga tol. Asa ganung kalagayan ka, well, wala nga lang kumakastigo kasi isang maimpluwensya at makapangyarihang bansa. Well, nauunawaan natin yun. Ganun naman talaga sa mundo. Diba? Tuloy natin. And atolls into large artificial islands. Remember, I talked of Ito, Sandy Cay to eh. areas covered by tides at low tide or high tide and the difference between islands. Ito. Island. Land completely surrounded by water. Remains above water at high tide entitled to EEZ. Diba? So etong mga isla ay pasok yan sa mga EEZ. Kung kaninong EEZ yon, doon yon. Doon siya nabibilang. Diba? Etong bank, etong lumulubog, lumulutang, submerged elevation of the seafloor deep enough for safe navigation, rich fishing grounds. Tapos eto naman shoal. Submerged ride or bar, submerged ridge. Tama ba? Ridge or sand rises close to surface, danger to navigation, often exposed at low tide. Ito yung iba't ibang uri ng mga features dito sa karagatan. These islands are not civilian outposts, but they're heavily fortified military bases. China has constructed military-grade runways, advanced sensor arrays, hangars for fighter jets, and emplacements for anti-ship and anti-aircraft missiles, effectively creating a network of unsinkable aircraft carriers. Dati ano lang yan, mga maliliit na shelter lang. Yun yung tinayo ng China. Ngayon ganito na itsura. Sobrang ganda, no? Sobrang laki. The foundation of China's aggressive territorial claims, the Nine Dash Line, a vague and sweeping claim that covers about 90% of the South China Sea. So ngayon mga kapatid, para sa isip natin, para mag-sink in sa isip natin, gaano nga ba kalaki etong 9 dash line na later on ginawang 10 dash line kasi nagdagdag pa sila rito dito sa part na to, nagdagdag sila dyan. Imagine mga tol, isa kang bansa, tapos ganito kalawak yung inaangkin mong teritoryo na tila baga walang kwenta etong Vietnam, Malaysia, Brunei, diba,
Philippines, Taiwan. Kasi inangkin mo ng buo eh. Tingnan mo, halos pwede mo ngang ipasok pa Pilipinas dito kung ganong kalawak yung inaangkin nila mga tol. Diba? Pero kung pagbabasehan natin 1982 UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, which is pumirma din sila dun sa kasunduan na yan, bawat bansang yan nagkaroon ng paghahati-hati. Share yan, meron tayong tigto 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang lagi ko ngang ibinibigay na example, etong 9 line na yan, etong South China Sea. Yang South China Sea ay parang isang pizza or kaya cake sa gitna natin. Tayo mga magkakapatid, Taiwan, Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam, China. Tayo mga magkakapatid tayo dyan. Meron tayong cake sa gitna. So meron tayong kanya-kanyang slice para hindi tayo mag-agawan. Ang problema, sabi ng China, since siya naman daw ang pinakamalaki, kanya yung buong yan. O, di ba? Ang tindi. The claim overlaps with exclusive economic zones of Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia, and Brunei, leading to a significant geopolitical tension. Diba? Ganong kalawak yung sinakop niya. Nagkaroon nga ng overlapping doon sa mga exclusive economic zone nitong mga nabanggit na bansa. China uses its powerful coast guard and a state-controlled maritime militia, a fleet of fishing boats, to harass and intimidate other nations. Yun yung ginagamit nila, which is totoo naman eh. Diba? Sang-ayon tayo dun sa sinasabi nung nag-a-announce o nang sasalita. Ginagamit ng China yung napakalaking hukbo nila sa pamamagitan ng Coast Guard at saka yung kanilang maritime militia vessels para i-intimidate yung mga maliliit na bansa para, alam mo yung bantayan nila o tauhan nila etong mga lugar na to na bahagi ng inaangkin nilang 9 line. And against the Philippines, this is where some of the most intense aggression has been detected. China's Coast Guard vessels routinely try to block resupply missions to Filipino military outposts on the second Thomas Shoal. Diba? Center of attraction tayo eh. Topic na topic talaga tayo kahit ng ibang bansa eh, no? And their tactics include ramming Filipino vessels, firing powerful water cannons, using blinding lasers against the crews, and performing dangerous high-speed maneuvers. Alam na alam din nung nagsasalita. Chinese vessels regularly shadow and harass oil and gas exploration vessels and fishing boats from Vietnam and Malaysia from operating within their own internationally recognized exclusive economic zones. Looking at the East China Sea, the conflict is primarily with Japan Ito sa Japan naman, sa may Senkaku Island. over a group of uninhabited islands known as the Senkaku Islands in Japan or the Diaoyu Islands in China. China does not occupy the islands but uses Coast Guard again to wedge a campaign of attrition. Chinese Coast Guard ships make near daily incursions into the territorial waters around the islands, challenging Japanese administration. They Same strategy. Ginagawa nila sa lahat ng bansa. frequently trailed Japanese fishing boats and shadowed Japanese Coast Guard vessels, creating a constant state of tension and aiming to establish a permanent presence through sheer persistence. Ang difference nga lang, hindi nila nagagawa dito sa mga bansang to yung ginagawa nila sa atin. Diba? For so many reason mga tol, kailangan pa ba nating isa-isahin? Alam nyo naman na kung anong kadahilanan eh. Diba? Pero syempre, para dun sa mga bago pa lang, isa sa mga dahilan nila is alam na alam nila at kilalang kilala nila ang Pilipinas na hindi sila kayang palagan. Diba? Totoo naman eh. Hindi natin kayang palagan etong China sa maraming kadahilanan, pero isa sa pinakamalaking dahilan mga tol is talagang takot tayo. Hindi sa duwag eh. Magkaiba kasi yung duwag dun sa takot lang eh. Kasi pag duwag, as in talagang, alam mo yun, hindi ka talaga papalag. Tayo, natatakot tayo mga tol. Dahil kapag pumalag tayo at ginamit natin yung tapang ng Pilipino, ang tanong, kaya ba nating panindigan? Doon tayo mga tol natatakot. Doon sa pwedeng maging dulot. Doon sa pwedeng maging consequences. Ang duwag, walang pakialam doon sa consequences. Kahit nga kayang-kaya niya, pero duwag siya. Hindi niya talaga lalabanan eh. Magkaiba yung takot sa duwag eh. Merong takot na iniisip mo yung kapakanan mo. Merong takot na iniisip mo yung mga kababayan mo, anong mangyayari sa kanila. Iniisip mo rin kung paano mo paninindigan yung pakikipaglaban mo dahil kulang na kulang tayo sa mga barko, kulang tayo sa mga eroplano, kagamitan, mga assets. Wala eh. Kasi napunta sa bulsa ng iilan eh, di ba? So what is the 9 line?
It is a demarcation line or a dividing line drawn on Chinese maps that encircles most of the South China Sea. Ito yung 9 dash line, kaya tinawag na 9 dash line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 na nga ngayon yan eh. It centers on a U-shaped line on a map that lacks legal basis under international law, and it was first officially published by China's nationalist Kuomintang government in 1947. Tama ako. Lagi ko sinasabi, 1947. So dito lang sila nagsimulang gumuhit. Nitong guhit na yan, imaginary line, 1947 lang nila sinimulan yan. With 2 dashes later removed to form the current 9-dash line. The line's origin is partly attributed to historical misunderstandings and mistranslations by Chinese officials and cartographers, including the erroneous identification of James Shoal as an underwater bank near China. So dun pala nila binase yon sa misunderstanding at translation. China's claim extends far beyond what is permitted under the UN Convention on the Law of Sea. Yung China's claim is far beyond the permitted, diba? Ng international law. Grabe oh. Intindi naman kasi kung pagtitignan mo naman talaga, grabe oh, para saan pa tong mga bansang yan? Wala ba silang karapatan sa katubigan, sa karagatan? Grabe naman kasi yung pagkakaangkin talaga. James Shoal as an underwater bank near China. China's claim extends far beyond what is permitted under the UN Convention on the Law of Sea, and a treaty that China itself has signed. And the treaty as China itself signed. Diba? Labag na nga dun sa international law, labag pa doon mismo sa kasunduan o sa treaty kung saan mismong sila ay pumirma, which is yung 1982 UNCLOS. Tulad nga no sinabi ko kanina pa lang sa umpisa mga tol, kapag ikaw ay isang marangal na tao, kahit anong mangyari, hindi mo sisirain yung pirma mo, yung kasunduan nyo. Diba? Pumirma ka eh. Diba? Pumirma ka. Ang binabaliwala mo, pag binaliwala mo yon, hindi yung mismong kasunduan, kundi yung mismong sarili mo. Diba? Inaalisan mo ng dangal, inaalisan mo ng karangalan, mga tol, yung sarili mo, yung honor. Kasi pirma mo yun eh. But China has significant economic interest as the South China Sea is a major global shipping route and home to abundant fishing grounds, making control over it highly valuable. In addition, it is thought that underneath the South and East China Seas, there are huge reserves of natural resources. Ooh, mayaman din pala yang lugar na yan. From a trade perspective, between $3.5 and $5.5 trillion worth of trade goes through this area on an annual basis. Control of that is significant. In 2016, an International Court of Justice ruled that China's 9-dash line claim was illegal. Yun na nga, yung 2016 arbitral award. The Philippines brought a case against China, and an international tribunal ruled overwhelmingly in favor of the Philippines, declaring the 9-dash line claim unlawful. But Beijing has consistently rejected the 2016 ruling, claiming it is null and void, and continuing to insist on the legitimacy of its historical claim. Hindi no? Yung mismong hatol ng international court, sasabihin mong null and void. Kumbaga parang nakatira ka sa isang area na hindi mo naman talaga pag-aari yung lupa. Tapos may hatol na yung korte at sinasabing hindi mo pag-aari yan, merong ibang nagmamay-ari dyan sa lupa mo. Sasabihin mo, hindi ko kikilalanin yung hatol ng korte, bahala kayo dyan, basta akin to lupang to, ganon. Ang tindi, no? Ako dapat irespeto ninyo, yung korte wala yan, parang ganon mga tol, no? Southeast Asian countries like Vietnam and the Philippines, along with Indonesia, have rejected China's claim as baseless and a contravention of international law. So pasalamat kayo sa Pilipinas dahil Pilipinas ang naglakas loob na iakyat yan sa arbitration. Panahon yan ni Pinoy mga tol. 'Di ba? Pero yun mo, kung titingnan mo nga, 'di ba? Ayaw natin minsan kay Noynoy Aquino, kahit ako minsan ayaw ko kay Noynoy Aquino eh. Kay Pinoy Aquino mga tol eh. Pero mga tol, kung pagbabasehan natin yung kanyang ambag dito sa West Philippine Sea, unang-una siya ang nag-utos sa lahat na etong exclusive economic zone natin ay tawagin na nating West Philippine Sea. Siya nag-utos nun mga tol. Pangalawa,
yung kanyang kanyang administrasyon din mga tol ang nag-akyat nitong problemang to sa Permanent Court of Arbitration. Kaya nga ngayon na-realize natin hindi totoo yung sinasabi-sabi dati na administrasyon ni Pinoy ang nagbenta ng mga isla natin sa China. Biruin mo paano niya ibebenta yun? Tapos biglang iaakit niya sa sa korte. Ano yun? Lokohan? E di binuking na sila ng China. Oh, bakit nyo inakit yan sa Permanent Court of Arbitration? Di ba ibinenta nyo na sa akin yan? O di ba? May narinig ba tayong ganong galing sa China? Wala naman. Kaya ano yun mga tol, hindi totoo yung na yun, yung mga kumakalat-kalat dati na si Trillanes pa nga daw ang nagbenta. Well, personally mga tol hindi ko gusto si Trillanes. Pero naniniwala akong hindi niya ibinenta etong Scarborough. Kasi yun daw yung ibinenta di ba? Yung Scarborough. Hindi Kasi si administrasyon nga ni Noynoy Aquino dati yung nag-akyat niyan sa Permanent Court of Arbitration. Kaya nga tayo merong naipanalong 2016 Arbitral Award Ngayon inaasahan natin yung pumalit sana na isang magiting at matapang na presidenteng kinatatakutan ng mga adik ang makikipaglaban para isulong etong ating karapatan. Pero hindi Hindi yan ang nangyari. Naging tropa niya mga tol etong mga Chekwa. So anong masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.